Sa Europa, hinihikayat na ang Ukraine na isuko ang ilang teritoryo para sa kapayapaan. Hinihikayat ng mga lider ng Europa ang publiko na lumaban at huwag sumuko sa negosasyong pangkapayapaan. Sa likod ng mga pinto, inamin ng mga lider ng Europa na kailangang magbigay ng teritoryo ang Ukraine para sa kapayapaan. Iyan ang impormasyong inilathala ng El Pais. Ayon sa mga source, lumalaganap sa European allies ng Ukraine ang pananaw na baka kailangan ng Kyiv magbigay ng teritoryo para sa kapayapaan. Lumabas ang mga kaisipang ito nang diretsong sinabi ni Pangulong Donald Trump sa pambansang estratehiya sa seguridad na babaguhin ng kanyang administrasyon ang pagpapanatili ng katatagan sa Europa. Para dito, handa siyang talikuran ang mga pangunahing prinsipyo na umiiral matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kasama rito ang pagbibigay ng seguridad ng militar ng Estados Unidos. Kaya sumasali ang ibang bansa sa North Atlantic Treaty Organization para makuha ito. Ngayon, sinabi ng administrasyon ni Trump na kailangang itigil at ganap na ihinto ang pagpapalawak ng NATO. At sa kabuuan, ang North Atlantic Alliance ay dapat lang ipahinto. Bagaman, sa kabilang banda, nangako ang Washington na bago magpasko ay palalakihin nila ang bentahan ng armas para sa Ukraine. Hinimok ang Europa na maghanda ng sariling depensa nang walang tulong ng Estados Unidos pagdating ng 2027. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe muna kayo sa channel na ito. Mag-like, mag-komento, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News na nasa description ng video. Doon namin agad inilalathala ang mga balitang natatanggap. Kung nais nyong suportahan ang channel sa YouTube, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa video description. Salamat sa anumang suporta ninyo. Kaya, sa mga European partners ng Ukraine, lumalaganap ang opinyon na baka kailangang magbigay ng teritorial na konsesyon ang Kyiv para sa kapayapaan. Ayon sa El Pais, ayon sa mapagkakatiwalaang source, pinag-uusapan na ng mga diplomatiko ang ideyang ito bilang mas maliit na kasamaan kahit di pa inilalantad sa publiko. Ayon sa pahayagan, ito ang nangingibabaw na pananaw sa pulong sa Brussels ng mga kinatawan ng Pransya, Alemanya, Finland, Italia, United Kingdom at ng pinuno ng delegasyon ng Ukraine na si Rustem Umerov. Ilan sa mga kinatawan ng Europa ay nagbigay ng pahiwatig na ang kapayapaan ay malamang na hindi mangyari sa parehong panahon. Tulad ng binanggit ng El Pais, ang mga posibleng teritorial na konsesyon ay mahigpit na tinututulan ng Poland at mga bansa sa Baltiko na itinuturing nila bilang banta sa kanilang sariling seguridad. Ipinaalala ng publikasyon na may babala ang ilang European Intelligence Service sa posibleng agresyon ng Russia laban sa European Union sa susunod na 5 taon. At heto na, ipinunturin ng mga kausap ng pahayagan na lumalakas sa Europa ang pakiramdam ng kawalan ng magagawa at ang pagkaunawa na malamang sa mga bansang Europeo mahuhulog ang pangunahing pinansyal na pasanin ng muling pagbangon ng Ukraine. Kasabay nito, nagsisimula ng marinig sa mga kabisera ng Europa ang argumento na nanalo na ang Ukraine sa digmaan dahil hindi naabot ng Russia ang orihinal nitong layunin na magtatag ng isang puppet na rehimen. Kaya naman, sinasabi nila, maaari nang tanggapin ito at magpatuloy na lang sa susunod. Sabi ng El Pais, halos dead end na ang negosasyon ng Estados Unidos at Russia at walang pag-asa sa mabilis na pag-usad. At ang pangunahing tanong, magkasama sa Europa. Nang kawalan ng lakas tulad din sa Europa. Hindi lang sa Europa magkasama, Europa ng kawalan ng lakas, tulad din sa Europa, sa Europa lang. Kasama ng sa Europa. Kawalan ng lakas tulad din sa Europa, hindi lang sa Europa lang.
Kasabay nito, Europa ng kawalan ng lakas. At sa Europa, hindi lang sa Europa. Sabay, ang mga pangunahing prinsipyo na umiiral noon ay naglalaan ng mga garantiyang pangkaligtasan mula sa militar ng Estados Unidos. At ang mga bansang nais makuha ito ay sumasali sa organisasyon ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Susunod, magbabahagi ako ng CP mula sa seksyong pagsusulong ng kadakilaan ng Europa ng dokumentong estratehiya ng pambansang seguridad ng Estados Unidos mula kay Korenoy. Interesado ang Estados Unidos sa kasunduang magpapatigil agad ng labanan sa Ukraine. Sa layuning patatagin ang ekonomiya ng Europa, maiwasan ang hindi sinasadyang paglala o paglawak ng digmaan at maibalik ang estratehikong katatagan sa ugnayan sa Rusya. Tulad ng nabanggit, hindi maaaring sumang-ayon ang administrasyon ni Trump sa mga opisyal ng Europa na may hindi makatotohanang inaasahan tungkol sa digmaan sa Ukraine. Kaya sa Washington, balak nilang ipasa sa Europa ang responsibilidad para sa sarili nilang depensa, patatagin ang relasyon sa mga Ruso, at tumigil sa karagdagang pagpapalawak ng NATO. Isa sa prioridad ng patakarang Europeo ng Administrasyong Trump ay inilatag sa kanilang estratehiya. Kaya tapusin ang pananaw sa NATO bilang isang alyansang patuloy na lumalawak at pigilan ang ganitong pag-unlad ng mga pangyayari sa realidad. Sabi ni Trump, wala nang karagdagang pagpapalawak ng NATO dahil ang kaibigan kong si Volodymyr Putin ay labis na nag-aalala tungkol dito. Ayon sa dokumento, layunin ng Estados Unidos na bawasan ang suportang militar sa mga kaalyadong Europeo. Ayon sa estratehiya, kailangang akuin ng Europa ang pangunahing responsibilidad sa sariling depensa. Pinaaalalahanan ko na. Ang pagbabawal sa pagtanggap ng Ukraine sa NATO ay bahagi ng 28 puntong planong pangkapayapaan na inihanda noong Oktubre-Nobyembre nina Steve Witkoff, kinatawan ni Trump at Kirill Dmitriev, sugo ni Putin. Tinaya ito ng mga opisyal at analista ng Europa bilang pagsira sa autoridad ng NATO. Dahil ito'y mag-uutos sa alyansa na baguhin ang patakaran sa pagiging miyembro at magdudulot ng pagdududa sa paninindigan ng Estados Unidos sa pulisya at organisasyon. Bukod pa rito, nagsimula na sa Europa ang proseso ng pagbabawas ng 85,000 na mamamayan. Bukod pa rito, sa Europa na rin. Pero hindi ito makakaapekto sa kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili. Binigyang diin ito ng pinakamataas na komandante ng pinagsamang sandatahang lakas ng NATO sa Europa, General Alexei Grinkevich. Tinitiyak niya na dahil sa mga pangakong ibinigay ng mga kaalyado ng Europa na dagdagan ang gastusin para sa depensa, mas magiging mahusay pa ang NATO bukas. Handa itong harapin ang Russia, kabilang narito kahit pa magkaroon ng posibleng karagdagang pagbabawas ng tropa ng Estados Unidos. At tungkol naman dito, magbabahagi ako ng CP mula kay pangalawang Pangulo ng German Marshall Fund, Claudie Major, kahit ang unang plano para sa mapayapang pag-aayos sa Ukraine. Parang sinasabi niya, hindi na tayo kaalyado, kundi broker, hindi kabilang sa alinmang kampo, kundi nakatayo sa ibabaw ng lahat. Para pahinain ang NATO at Estados Unidos, hindi mo kailangan umalis sa NATO. Member ako ng fitness club, pero hindi ako pumupunta.